Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Kasi madiling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa aton nga pagpangalagad sa programa Radyo Pilipinas News. Adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 24 tuig 2026. Talo sa inyo regular nga anchorman Janelle Baclay. Ako naman ang inyo nga anchorwoman Marian Grace Ereñata. Kagkaron sa aton mga headline. DPWH padayon nga nagapatigayon sang temporaryo nga pagkayo sa mga buho sa bugos nga Metro Manila kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. DPWH Secretary Dizon kag Cabinet Secretary Abalos nagbisita sa Bulacan agud usisaon ang rason sa pagbaha. Cybercrime Investigation and Coordinating Center ginasuportaran ang mabaskog nga proteksyon sa online para sa kabataan. Measles rubella vaccination coverage sa Western Visayas naglabot na sa 45.2%.
72 ka wanted persons na dakpan sang Iloilo Police Provincial Office sa unang 15 ka adlaw sang bulan sang Agosto. Undersecretary C sa Department of Education nagbisita sa Cabanatuan National Comprehensive High School pagpatuman sa makabagong nga specialized learning program ginlantaw sang opisyal. Department of Migrant Workers Negros Island Region nag-release ng 6.31 million pesos nga action fund assistance sa mga OFW sa rehiyon. Kagduwa ka centenarya sa syudad sang Pasig nagbaton sang 100,000 pesos gikan sa national government sa idalon sa Expanded Centenarians Act. Philippine Standard Time, las 8:05 sa aga, kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Pilipinas News. Padayon ang Department of Public Works and Highways sa pagpatigayon sang temporaryo nga pagkayo sa mga buhot sa bug-os nga Metro Manila kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga gilayon nga kayuhon ang mga dalanon nga naguba sang sunod-sunod nga pagbubo sang ulan. Ang tika nga gud masiguro ang kaluwasan sa mga nagagamit sang dalan. Ang mga dalanon nga ginakayo nagalakip sa mga seksyon sang E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge, kag EDSA Santolan Flyover Northbound sa Quezon City. Lakip man diri ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue kag Plaza Cervantes sa Combinondo sa Manila, Macapagal Boulevard kag Spine Road sa Pasay, C5 Kalayaan Avenue sa Taguig, lakip man ang MacArthur Highway sa Valenzuela. Radyo Pilipinas News. Nagbisita sa Public Works Secretary Vince Dizon kag Cabinet Secretary Benhur Abalos sa Paumbong kag Hagunoy, Bulacan agud isisaon ang sitwasyon angot sa madugay na nga problema sa pagbaha nga pila na kadekada nga ginaantos sa mga pumuluyo. Suno kay Secretary Dizon, ginmandoan sila ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga unahon ang pagkayo sa depektibo kag nagkalaguba nga flood control structure sa Bulacan. Ang gilayon nga mga tikang nagalakip sang pagsira sa mga nabuslot nga flood control structures, pagbuligay sa mga eksperto, kag pagpatigay sang maid-id nga pagtuon sa paghimo sang malawig nga mga solusyon nga makabulig sa paghaganhagan sa pagbaha kag paghaganhagan sang kahimtangan sa mga Bulakenyo. Radyo Pilipinas News. Presidente Marcos Jr. pasiguro nga may bastante nga kapasidad ang Tripa di Galina pumping station sa pag-uyat sa dako nga volume sang tubig baha. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Turo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga may bastante nga kapasidad ang Tripa di Galina pumping station sa Pasay City para sa mas dako nga volume sang tubig ulan. Kadungan sini ginaduso ang mas maayo kag environment friendly nga waste management agud hindi maapektuhan ang operasyon sang pumping stations, samtang target naman nga ubrahon ang 13 pa kadugang nga pumping station sa Metro Manila paglabot sa katapusan sang tuig o kung sa una nga bahin sang masunod nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Cybercrime Investigation and Coordinating Center ginasuportaran ang mabaskog nga proteksyon sa online para sa kabataan. Yari ang report. Radyo Pilipinas Report. Mas gimpabakod sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang proteksyon para sa kabataan nga Filipino sa internet batok sa online grooming, exploitation, radicalization kag iban pa nga peligro sa digital space. Suno kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, importante nga may ginapatuman ang maathag kag koordinado nga tikang ang gobyerno agud masiguro nga ang social media, messaging, streaming, online gaming kag ibang pang digital platforms nagahimumasang ilabahin sa pag-amlig sa mga menor de edad. Nagpaandaman ang CICC nga mahimo ipatuman ang mas istrikto nga mga aksyon batok sa mga plataporma nga sulit-sulit o kunhungod nga wala nagasunod sa kinahanglanon nga mga tikang sa pag-amlig sa kabataan.
Lakip diri ang pag-restrict o kung pagsuspende sang access sa Pilipinas kung ini nagakaigo sa kasuguan. Para sa CICC, maathag ang mensahe nga ang online safety sang kabataan, responsibilidad sang tanan. Ang gobyerno kag ang mga digital nga plataporma dapat magbuligay agud mangin mas luwas ang internet para sa tagsa ka bata nga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Measles rubella vaccination coverage sa Kabisay ang nakatundan, naglabot na sa 45.2%. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot na sa 45.2% nga kabataan edad 6 to 59 months sa Western Visayas ang nahatagan sang measles rubella o kon MR vaccine sa idalom sa Supplemental Immunization Activity o kon SIA. Sa datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, as of August 19, naglabot na sa 45.2% o kon masobra sa 184,000 sa target nga masobra sa 408,000 nga kabataan ang nahatagan sang bakuna. Ang aklan yara na sa 37.4 accomplishment rate, Antique may 46.5%, Capiz may 51.7%, Guimaras may 43.2%, Iloilo may 46.8%, kag Iloilo City may 36.4%. Padayon ang paghiwas ng MRSA vaccine sang DOH tubtob Agosto 28. Ginainganyo naman sang regional office ang publiko nga dalo ng kabataan na edad 6 to 59 months sa pinakamalapit nga rural health unit, fixed o contemporary vaccination site para sa pagpabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 72 ka wanted person sa dakpan sang IPPO sa unang 15 ka adlaw sang bulan sang Agosto. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naglabot sa 72 wanted persons ang nadakpan sang Iloilo Police Provincial Office sa unang 15 ka adlaw sang Agosto. Base sa datos sang Iloilo Police Provincial Office, humalin Agosto 1 tubtob 15, 2026, sa nadakpan nga wanted persons, 21 ang most wanted persons. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani M. Razalan, ang kada wanted person nga madakpan isa katikang padulong sa mas hilway nga komunidad. Gimpasiguro sang IPPO nga tutukan pa ang mga operasyon kag koordinasyon sa mga partner agencies kag stakeholders. Agad madakpan ang mga may salabton sa layi. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang top 2 provincial level most wanted person sa Palawan nadakpan sa Iloilo City. Nagabalik para sa detalye sa balita si Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Dakpan sa mga katapo sa Police Regional Office 6 ang 37 anyos nga lalaki nga top 2 provincial level most wanted person sa Palawan sa ginpatigayon nga operasyon sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Ginkilala sospek si alias Marmar, 37 anyos, residente sa Brooks Point, Palawan, kag temporaryo nga nag-i-star sa Barangay Benedicto Haro, Iloilo City. Natumod ang lokasyon sa sospek matapos ang intelligence validation, surveillance kag target profiling. May kantanan sa warrant of arrest nga gin-issue sa Regional Trial Court Branch 165 sa Brooks Point, Palawan. Ang suspect nagapangatubang sang 5 counts ng statutory rape kag acts of lasciviousness. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, ang pagkadakop sa wanted person nagapakita sa mayong nga kolaborasyon sang kapulisan kag pumuluyo sa pagpatuman sang layi. Padayon nga pabakuron sang PRO6 ang intelligence-driven operations, manhunt efforts kag koordinasyon sa ibang nga police unit sagod matultulan kag madakpan ang mga wanted person kag mapabilin nga malinog kag matawhay ang Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. USEC ang Department of Education nagbisita sa Cabanatuan National Comprehensive High School. Pagpatuman sa makabag-o kag specialized learning program, ginlantaw sang opisyal. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbisita si Undersecretary Edson Byron C., Undersecretary for Finance sa Department of Education, kaupod ang pila ka opisyal sa regional office, agud lang tawon ang pagpatuman sa makabag-o kag pinasahi nga mga programa sa pagtuon sa Cabanatuan National Comprehensive High School. Kaupod ni USEC sa pagbisita, Sunday Director Cristito Eco, Regional Director sa DepEd Region 6,
Dr. Miguel Mac Apusin, Assistant Regional Director sa DepEd Region 6, Dr. Rubita Riz Almencion, OIC Schools Division Superintendent sa DepEd SDO Iloilo, Attorney Fabi Fanco, Assistant Schools Division Superintendent, Eugenio Malorca, OIC Assistant Schools Division Superintendent, kag Dr. Nestor Paul Pinggil, CID Chief sang DepEd SDO Iloilo. Ang pagbisita sa mga opisyal naghatag sang kahigayunan nga makita ang mga pagpanikasog sa brutuan sa paghatag sa makabag-o, nagakaigo kag learner-centered education, pinaagi sa pinasahi nga mga programa. Lakip sa ginobserbahan ang paghiwas sang laboratory classes sa idalom sa Special Program in Technical Vocational Education, kag ginbisitahan man ang Khan Academy class sa idalom sang Special Program in Science, Technology, Engineering and Mathematics o STEM na nagapakita sa pagtingog sa mga digital learning resources kag technology enhanced instruction sa pagpabakol sa academic skills sa mga estudyante kag pagpasanyong sang independent nga pagtuon. Ginabi-abi ang delegasyon ng Dr. Santiago Haro, Public Schools District Supervisor sa Schools District of Cabatuan 1, Valente Lauro, School Principal 4, kag sang iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Migrant Workers Negros Island Region nag-release ang 6.31 million pesos nga Action Fund Assistance sa mga OFW sa rehiyon. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nag-release ang Department of Migrant Workers Negros Island Region o kung DMW-NIR sang agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan o kung Action Fund Assistance sa overseas Filipino workers o kung OFWs kag ila pamilya sining karon lang sa Bacolod City. Naglabot sa 6,310,000 pesos nga Action Fund Assistance ang ginhatag sa 115 kakwalipikado nga mga benepisyaryo gikan sa nanaytuhay nga lugar sa NIR. Kabahin sang Action Fund ang financial, medical kag burial assistance. Ang pagpanagtay sang assistance nagapakita sa padayon nga commitment sang DMW nga siguraduhon nga matatapan ang OFW kag ila pamilya, ilabi na ang may medical emergencies kag may namatyan. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 8:17 sa aga. Dugang pagid nga mga balita, bantayan sa pagbalik sang programa Radyo Pilipinas News. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik at ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
isarado mo ang pinto. Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at titigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, las 8:19 sa aga. Padayon kamo mga nagapamati sa programa Radyo Pilipinas News, kag sa dugang paginaton nga mga balita. Radyo Pilipinas News. Kapis Governor Castro kag DA Western Visayas Regional Technical Director Solis nagsapo sa posible bulig nga mahatag sa mga mangunguma sang tubo nga naapektuhan sang red stripe soft scale insect sa Kapis. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas News. Padayon sa pagpangita sang interbensyon ng Capiz Provincial Government para sa mga mangunguma sang tubo nga apektado sang red stripe soft scale insect o kon RSSI. Kaango diri nakipaghinunanon si Governor Ferdinand Castro kay Department of Agriculture Western Visayas Regional Technical Director Maria Teresa Solis sa diinggin talakay ang mga posible nga bulig nga mahatag sa mga kapisnon nga apektado sang RSSI infestation. Sa Capiz Provincial Government, nagpahayag si Director Solis nga maghahatag ang DA Western Visayas sang nagakaigo nga agricultural inputs para sa mga apektado nga tubo. Lakip na diri ang mga chemical, pesticides o kon biological control agents. Sarang man magpartner ang gobyerno probinsyal sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pinansyal nga bulig sa mga mangunguma. Sa karon ginatutukan sa probinsya ang pagkontrol sang RSSI sa mga uma. Nagapadayon man ang koordinasyon sang LGU kag DA Western Visayas sagud masiguro nga ang mga interbensyon nga igahatag ang mabaton gid sang mga nagakinahanglan. Radyo Pilipinas News. Sustainable Solid Waste Management sang Guimaras ginkilala. Ang detalye sa balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Ginkilala ang probinsya sa Guimaras kag ang tanan nga 5 ka banwa sini bangod sang dalayawon nga pagpatuman sa programa sa Ecological Solid Waste Management. Ang pagkilala ginhatag sa ginpatikay nga Solid Waste Management and Extended Producer Responsibility Summit Capability Enhancement para sa Local Government Units ng Region 6 sang Agosto 18 tubtob Agosto 19. Ginkilala ang probinsya sa Guimaras bangod sang pagpanikasog sa Sustainable Waste Management paagi sa madi na lag-on nga pag-operate kag pagdumala sang Plastic to Chair Facility. Samtang ginkilala man ang mga tanan nga banwa sa probinsya bangod sang ilang commitment sa pagpatuman sang environmental governance kag accountability matapos mamentenar ang 100% nga full online compliance para sa self-compliance monitoring and auditing report para sa calendar year 2024 ug 2025. Ang summit may tema nga accountability in action, navigating the next era of ecological SWM and EPR shared responsibility in waste management. Tuyo sini nga mapahangop sa mga LGU ang pagpatuman sang EPR Act kag mapabakod ang pagbinuligay sa mga ahensya sang gobyerno, LGU, pribado nga sektor kag iban pang partners para mapasangkad pang sustainable solid waste management initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naghatag sang update ang Department of Energy sa mga gobernador sang Iloilo kag Aklan sa sitwasyon sang kuryente sa Panay. Ginhiwat ang virtual meeting sa tunga sa nagapadayon nga rotational nga power interruption kag manual load dropping sa mga electric distribution kag mga kooperatiba. Ginpangunahan ni DOE Visayas Field Office Director Renante Sevilla ang sinapol kaupod sanday Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag Aklan Governor Joan Maraflores sa diin ginistoryahan ang supply sang kuryente sa Visayas Grid kag ang epekto sini sa isla sang Panay. Ginanpapag-on man sa sinapol ang koordinasyon sang national government
mga local government unit kag mga power industry stakeholders sa pagsabat sa power situation sa isla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Artificial Intelligence Fest 2026 naghatag sang mas mapago nga pundasyon para sa AI-ready Western Visayas. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdulong sang nagkalain-lain nga oportunidad para sa inobasyon, research kag paggamit sa artificial intelligence ang 2026 AI Fest nga ginhiwat sa Damlaglang sa Western Visayas. Naglabot sa masobra 2,000 ang nagtambong sa festival nga ginabug-usan sang siyam ka aktibidad nga nagatuyo palaparon ang ihibalo kag paggamit sang AI sa lain-lain nga sektor. Sa AI Hackathon, siyam ka teams ang nakahuman sang AI-powered solutions nga nakasentro sa blue economy, turismo kag matinlo nga enerhiya, samtang sa Cine AI napulo ka AI-assisted short films ang naproduce kag na-screen. Ginpakita man sa PGDX Iloilo kag AI exhibit ang 14 ka booth, samtang 25 ka AI-related research poster ang ginpresenta sa festival. Magluwas sa pagpakita sa mga makabago nga teknolohiya ng oportunidad man ng AI Fest para sa koordinasyon sa mga innovators, researchers, mga negosyante, akadim, ahensya sang gobyerno, kaag iban pa nga stakeholders. Sunod sa DOST Western Visayas, ang kadalagan sang AI Fest, hindi katapusan kundi panugod sang mas malapad nga pagbinuligay para sa AI-ready future. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duwa ka centenaryan sa Pasig City nagbaton sang 100,000 pesos gikan sa national government sa idalong sa Expanded Centenarians Act. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang 100,000 pesos ang duwa ka centenarian sa Pasig City gikan sa national government sa idalom sang Expanded Centenarians Act o kon ECA. Lakip sa mga benepisyaryo sanday Isidra Pablico sang Barangay Kabunga nga ginbunag sang Enero 18, 1926 kag Euteria David sang Barangay Mambiranang Pequeño nga nabunag sang Pebrero 20, 1926. Ginpangunahan ni Ann Raponcel o kon Rara Ganzon, Regional Director sang National Commission of Senior Citizen Region 6, kaupod ang personnel sang LGU Pasig City ang pagpanagtag sang cash gift sa duwa ka centenarian sa ilatag sa nga mga balay. Sa idalom sang layi, makabaton sang 100,000 pesos ang isa ka Filipino nga makalapot sa 100 years old nga nagapuyo diri man sa pungsod o kon abroad kag letter of felicitation nga permado sang presidente. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Senator Riza Hontiveros bukas sa posibilidad nga manging kandidato sa pagkapresidente sa tuig 2028. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bukas si Senador Riza Hontiveros sa pagbatong sang kahiginaan pa ng litigadoso sang partido nga mayon kandidato sa pagkapresidente sa tuig 2028. Apang malayo pa ini sunod sa senador kag madamo pa sang ulubrahon gani ang iya trabaho sa Senado anay ang iya nga prioridad. Dugang pa ni Hontiveros hindi basta-basta ang pagdesisyon kag kinahanglan sining series ang konsultasyon sa mga miyembro sang partido kag mga kaalyado nga alyansa sa pagpili sa mga standard bearer sa pinakamataas nga posisyon. Kung may raman sang dapat handaan, sunod kay Hontiveros, inang pag-una sa paghatag sa mga kinanglanon sang serbisyo sa pumuluyong Pilipino. Si Hontiveros ang nagbisita sa Iloilo City subong adlaw, kang nakighinon-anon sa katapos sang media sa din iya man ginpabalo ang iya maginasakuan nga responsibilidad sa iya opisina. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sa isa ka uma nga imo mabisita, madamo sa buta nga pwede makita mga produkto nga ginapangabudlayan sa mga mangunguma kag mga istorya sang pagpadayon sa piyak sa mga problema. Ini ang mga talan-awon nanging kabahin sang kabuhi ni Princess Diane Calanza sang panitan ka peace and development worker nga nadestino sa kaumahan.
Sa sulod sa masobrang 6 ka tuig nga niya nga pagtrabaho sa isa ka NGO, personal niya nga nasaksihan ang pila sa mga problema nga ginpangatubang sang sektor sang agrikultura, lakip diri ang nagatigulang na nga mga manguma samtang ang mga pamatanon may manubo nga interes sa pagpananom. Ini ang sitwasyon naghatag sa iya sang isa ka mabugat nga pamangkot. Paano ang aton pagkaon kung nagatigulang na ang mga mangunguma? Ini mo ang nagtuloy kay Kalansa nga magbalik sa pagpanguma kag ipakita sa mga pamatanon nga may oportunidad sa agrikultura. Para sa iya, sa pagpanguma may kita, kag sa kada tanom may paglaom. Sang tuig 2021, ginonsar sang gobyerno ang Young Farmers Challenge, isa ka programa sang Department of Agriculture nga nagahatag oportunidad sa mga pamatanon nga magtukod sang ila kaugalingon nga agrinegosyo. Ginkuha ini ni Kalansa nga oportunidad kag nagsumite sang iya plano para sa Chandis Integrated Farm. Ang iya idea nagdaog sa provincial level kan nahatagan siya sang 50,000 pesos nga pondo para sa iya negosyo. Ang anay o kon ang nasambit nga padya gingamit sa pagpasanyog sang ila duta nga iya gintamnan sang humay o tanon kag kalamansi pati sa pagsagod sang manok kag tilapia. Apang kaangay sang iban nga nagumpisa sang palangabuhian, hindi hapos ang iya una nga inagyan. Ang mga manok nga iya ginatipan, ginigo sang balatian, kag nagresulta sa kaperdihan. Sa isa ka bahin sang ila uma, nagtanom sila sang 1,500 ka puno sang talong, nga naghatag sa iya pamilya sang 230 ka kilo nga ani kada semana. Nagbaligya man siya sa planting materials kag iban pa nga produkto. Amat-amat ang gamay nga negosyo nga iya ginumpisahan, nagtubo kag nangin mas masaligan nga palangabuhian. Kadungan sa pagpasanyog sang iya negosyo, nagalapad man ang papel sang iya kaumahan. Ang Chandis Integrated Farm gin-accredit sang DA Agricultural Training Institute bilang learning site for agriculture samtang ginpili man ini sang TESTA bilang farm school. Sang tuig 2023, nakabaton si Kalansa sang 150,000 pesos nga cash support halin kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa idalo sang Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture Program. Gingamit niya ini sa layered chicken production nga nagahatag sa iya sang minimum nga 20,000 pesos nga bulanan nga kita. Bangod sa iya paday nga paghimakas kag pag-uswag sa agribusiness, liwat naman siya nga nagbaton sang 300,000 pesos nga project prize matapos ang giningadlan nga isa sa mga regional awardee sang DA Young Farmers Challenge Upskill Program sa Western Visayas. Sa paday nga pag-asenso sa iya agri-negosyo, wala ging kalimtan ni Kalansa ang mga tawo nga nagserbi inspirasyon sa iya pagpanguma. Halos kada Biyernes nagakadto si Princess sa barangay Tag-aw sa dumaraw agon magbaka sa mga utanon, prutas kag handicraft nga produkto sa mga ETA community. Samtang sa isa ka pinakadalayon nga ginobra ni Kalansa sa karon, amo ang pagpaambit sang iya nahibaluan sa pagserbe inspirasyon sa mga pamatanon. Bilang learning site for agriculture kag farm school ang iya uma nangilugaran nga pagtuon sang kabataan kag luyag nga magsulod sa agrikultura. Bilang isa ka farm school operator, padayon si Kalansa sa pagpaidalom sa paghana sang Department of Agriculture agud mas masangkad pa ang iya ihibalo kag mapabaskog ang iya pagtudlo tuhoy sa moderno nga pagpanguma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippines Standard Time, las 8:32 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Inyo nabatian ang mga balita nga ginbantayan kag gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo para sa Radyo Pilipinas News Team. Adlaw kita subong sang Lunes, Agosto 24, tuig 2026. Pilipinas. Sa ngalan sang amon katuwang technical sa studio, Alan Defante kag sa amon transmitter, Jones Hotahero, ako naman si Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok.
Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.